Have you felt supported by your Emmanuel family? Amen! Wow naman! Wow! Po sa bawat isa. So, tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Tutuloy na po natin yung ating sa discipleship sa chapter 4 po ng ating tinatalakay na paano maliligtas sa kaya't nakapamakan ng ating kaluluwa. So, doon po ay natalakay natin yung mga bagay na makakatulong, pati yung mga verses na pang-support doon po sa ating talakayan. So, para sa ating magpapatuloy at nawa ay matama ito para maka-umpisa ulit tayo sa ating lesson na 5, no? Na kung saan ay sana'y matapos na natin ito. So, itutuloy na po natin so paano maliligtas yung ating kaluluwa sa tiyak na kapamakan. Nandun na po yung ating mga natalakay, pati yung mga verses. So, na-review na rin po natin yung nakaraang Sunday, sapagkat nung Sunday ay wala po tayo. So, tuloy na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin na ang Diyos. Ingatan po kami, gabayan po kami sa mga dito. Bigyan po kami ng heavenly wisdom para po sa aming pag-aaral. Lord, samahan po kami. Buksan po kami ng puso. At amin po kami Panginoon magparawalan sa lahat ng mga nagawang kasalanan namin sa Jesus sa Panginoon. Nawa ang maging kagamit kami sa oras na ito, lalo tigit sa iyong pag-aaral, sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Puspusin mo po ang bawat isa ng iba ng Espiritu upang patuloy na makaunawa ng mga pag-aaral namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sabi ng relihiyon, pagkatapos mamatay ang tao, ang kaluluwa nito ay papunta sa purgatorio at papanalangin ng mga buhay at ito ay mapapalangit pa. So, yun po ang sabi ng mga relihiyon o ng mga sekta na napapasama sa tinatawag ng mga cults. So, ayon sa kanila, para maligtas yung ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan, ay kailangang ipanalangin daw ng mga buhay at ito ay mapapalangit. So, naniniwala po ba tayo doon? So, tayo pong mga Baptist ay hindi po tayo naniniwala sa mga purgatorio. And kahit mga kasama sa body of Christ, hindi lang Baptist, basta nasa body of Christ, hindi po naniniwala na ang kaluluwa ay mapupunta sa purgatorio. So, ito po yung pag sila'y nasa purgatorio, ang sabi po dito ay kailangan ipanalangin sila ng mga buhay. So, ito po ay malaking kasinungalingan. So, bakit daw kailangan ipanalangin? Dahil sila ay makakapunta sa langit. Kapag yakbaba, yung mga nauna sa atin, ng mga mahal natin sa buhay, so yung kaluluwa nila ay mag-stay sa purgatorio, tapos tayo na nagmamahal sa kanila ng mga buhay pa, ay kailangan ipanalangin upang sila ay mapunta sa langit. Mali po yun. Mali po yung katuruan. Hindi po yun biblically. Sabi dito, saan kasi numalingan ng demonyo ang na dinadayaan niya ang mga tao sa maling kaisipan upang marami silang makasama sa impyerno.
So ito pala ay isang pamaraan ng Diablo o ng demonyo na dinadaya niya yung mga tao sa maling kaisipan upang marami siyang makasama sa impyerno. So makikita natin dito, may mga kapatid pa rin tayong naniniwala sa purgatorio at sa maling kaisipan. No? So ito pala ay pangalan ni Satan. Kaya kawawa pala yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan na naniniwala sa purgatorio. Sapagkat ito po ay maling kaisipan at isang pandaraya ng Diablo para yung tao ay makasama na sa impyerno. So ano yung gagawin ng mga Christians o ng mga tinubos ni Jesus? So kailangan ipaunawa na mali ang ganitong paturuan at higit sa lahat, ito ay paraan ng Satanas upang marami siyang madamay. So kaya kailangan tayo ng mga tinubos ni Kristo ay matuto sa kanyang mga salita, maihayag ang katotohanan, matutong mag-share ng gospel para yung mga tao na nasa maling paniniwala at kaisipan ay maligtas natin. No, ma-save natin sila sa maling kaisipan. Sabi dito, at ang paghuhukom ay magaganap pagkatapos ng kamatayan ng katawan. So, yung paghuhukom po na sinasabi sa Hebreo 9:27, sabi ko dito, itinakda sa tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. So ito po yung malinaw at biblikal na katuruan na ang paghuhukom ay magaganap pagkatapos ng kamatayan natin ng katawan. Namatay tayo physically, so wala na pong purgatory. Ang sabi ng Bible, humukuman agad yung tao. No, sapagkat itinakda sa tao, yung minsan ang mamatay, minsan lang namamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hukuman tayo ng Diyos kung tayo ay sa langit o sa impyerno. So, yun po. Kaya kailangan ng tao ng katiyakan ng kaligtasan, ng kaluluwa. Sapagkat pagkatapos po ng kamatayan pisikal, o itong ating human body, ito yung mamamatay, mabubulok, wala yung ating kaluluwa ay hindi na pupunta sa purgatory, kundi hahatulan siya ng Diyos kung siya ay kay Kristo o hindi. So yun po ang biblikal na katuruan. Sabi dito, ang paghuhukom na at yun, pagkatapos ay paghuhukom na at wala nang magagawa ang panalangin ng mga buhay. So yun po. Wala na pong magagawa yung ating mga karyeros. Kaya maling katuruan at maling kaisipan na yung kaluluwa natin ay nagpapaiwan sa purgatory. Ang sabi ng biblical teaching o biblical principle o sabi ng salita ng Diyos sa madaling salita is pagkatapos natin mamatay physical, pupunta na tayo ng Diyos kung tayo ay sa langit o sa impyerno. Wala nang magagawa yung panalangin ng mga buhay o yung mga kamag-anak natin na buhay pa. Kahit anong pray natin sa kanila, once na sila ay walang relationship sa Panginoon, alam na natin kung saan sila mapupunta. So wala nang magagawa yung panalangin. Kaya sana tayo mga Kristiyan, tayo mga tinubos ng Panginoon, wala na po sanang naniniwala sa mga ganitong katuruan. Sana ay naiwaksin na ito ng ating family o ng ating pamilya. Sana wala lang pong Kristiyano na nagpapadasal. Sino po yung Kristiyano na ay nagpapadasal pa rin sa kanilang bahay? Wala. Praise God naman. No? Baka kasi nung nakaraan, di ba, mayroong traditional na tinatawag na pista ng mapatay. Puundas. So baka may mga Kristiyano nagpadasal na. Wala na po yun. Sapagkat yun ay maling kaisipan. Sabi nga ng ating pinag-aaralan, maling katuruan, maling kaisipan, ito isang pandaraya ng Diablo.
Kaya nawa, wala ng Kristiyanong nagpadasal ha, at pinadasalan ng kanilang mga yumao na mga mahal sa buhay. Wala na po. Itatak natin sa puso't isip natin na kapag ang tao ay namatay ng walang pagtanggap, walang relationship sa Panginoon, talagang siya ay mapupunta sa impyerno. Wala na pong magagawa yung mga prayers. Nagpapagod lang po tayo at nagpapaalig din tayo sa maling kagawa. Sabi dito, kaya ang kaligtasan ay makukuha natin habang buhay pa tayo. Yun ang pinakamaganda po ng nalaman natin. Yung kaligtasan ay makukuha natin kahit na buhay pa tayo, masasabi natin saved tayo kapag tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nanalig, siya ay tinanggap natin bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Kaya kahit buhay pa tayo, ay masasabi na natin tayo ay ligtas na. Ang tanong, sino po sa atin ang kinahihiya na buhay pa siya ay kinahihiya sa tao na siya ay ligtas na? May nahihiya po ba sa atin na sabihin na kahit buhay ako, kahit itong physical ko ay malakas pa, masasabi ko ng ligtas ang mga kaluluwa? Huwag po tayong mahihiya na pangatuwiranan, na tayuan ang paniniwala nating mga Baptist, nating mga Christians, nating mga tinubos ng Panginoon, na kahit buhay pa, ay masasabi na natin ligtas ng ating kaluluwa. Pero minsan, kapag ikaw ay nahiya at ikaw ay hindi pa sigurado, ito na po yung oras na dapat mong itanim sa isip mo at sa puso mo at sa aral ni Kristo na tayong mga buhay na inubos, na nampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus, kahit na buhay pa ang pisikal, ay makakapagsabi na naligtas ang ating kaluluwa kapag tayo ay namatay na, sapagkat tayo ay nakagis. So yun po, yung dapat nating tandaan. Dahil tayong lahat ay makasalanan, at ang kasalanan na hindi napapatawad ang nagdala sa tao sa impyerno. So yun po ang dahilan. Dahil yung tao ay makasalanan, at ang kasalanan na hindi napatawad ang magdadala sa tao sa impyerno. Ano po yung sabi? Yung kasalanan hindi napatawad. So balik tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, buksan po natin yung ating Bible sa Gawa, chapter 2, verse 38, at tingnan po natin yung ating sinasabi po. So ano po? Malinaw na sinasabi po ng ating topic na yung kasalanan hindi pinatawad ang sa pagdadala sa tao, yun sa impyerno. Ngunit tayo ay mga pinatawad na ng Panginoon. Acts 2:38. Sino pang nakabukas? Pakibasa. Sabi dito sa Acts 2:38. Kaya kung ibang mic bro, tahan sa isang mic. Good morning po. So, ayan. Sabi dito sa Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kulor ng Espiritu Santo. Po. So, yun po yung translation kay Brother Marlon. Sino pa yung isa? Yung pwede pang magbasa? King James Version? 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at inyong tanggapin na kaloob ng banal na Espiritu. Ayun. So, yun po yung sabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo at sa pamamagitan ni Kristo sa ikakapatawad ng inyong mga kasalanan. So ano po yung sabi? Pinakailangan magsisi.
yung isang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan at matapos siyang magsisi ay magpapabautismo na ito po ay simbolo na ikaw ay nagsisi na, tumalikod na sa kasalanan at handang nang yakapin ang katotohanan sa katuluan ni Jesucristo. Yun po, ito po ay pagpapatunay, pagpapakita sa mga tao na tayo ay handang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat tayo ay nagsisi na at tinalikuran na natin ang kasalanan. Pero bago po tayo magpatuloy, para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng pagtalikod sa kasalanan? Ano sa pananaw ninyo ang ibig sabihin na pagtalikod sa kasalanan? Sino po yung unang makakapag-share ng kanyang pananaw? Sabi dito ay yung talagang pagkalikuran mo yung kasalanan, maliit man o malaki, ay dapat ay surrender sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban para dito makakaroon tayo Ang tanong, Brother Marlon, is ano sa pananaw mo yung pag sinabing tumalikod sa kasalanan? Ano ang ibig sabihin na sa iyong pananaw? lumayo na umiwas. Umiwas at lumayo sa kasalanan. So yun po yung pananaw ni Brother Marlon. Lumayo, umiwas sa kasalanan. So tama po yun. Sino pa po? Sino pa po yung mayroong i-share? Okay? Pagbabagong buhay. Yun, pagbabagong buhay. Isa yan sa katunayan na ikaw ay nagsisi. No, nagsisi ka na. So mayroon ka na new life na tinatawag. So sa bandang ulit, para po sa inyo, ano sa pananaw ninyo ang ibig sabihin ng pagtalikod sa kasalanan? Ayun. Umiwas na sa pagkakasala. Yun, umiwas na sa pagkakasala. Yun ang pananaw ni Tatay. So tama po yun. Dapat ay tayong mga tinubos, unang-una ay umiwas sa pagkakasala. Sapagkat yung pag-iwas, ibig sabihin yan ay tinatalikuran muna ang kasalanan. So sino ba? Last na lang. Kasi, baka may magtanong sa inyo, pag nag-share kayo ng gospel, sabi ano yung ibig sabihin ng pagtalikod sa pagkakasala? So, tama, ma-explain mo yun, maipaliwanag mo yun. Isa sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, yung oras na ikaw ay makakilala sa Panginoon, tinagam siya bilang nagpaligtas. Ikaw ay bagong nilalang na. Ayun. Pagka ay makita sa buhay ng pagbabago, yung mga ginagawa mo dati na kasalanan, nalalampanan mo na ngayon. Patuloy ka nang iiwas dito. Then ikaw ay may pananis dito na nagpapagpapis ka. Masamang gawin. So, yung mayroon na, doon sa sinabi ni Brother Jan na mayroon ng banal na espiritu na siyang nagtuturo sa atin para umiwas. Kung mapapansin ninyo, halos magkakaparehas yung mga sagot. Dahil, isa lang po yung kaisipan ng Bible kapag sinabi na tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin nito, ikaw ay iiwas, ikaw ay lalayo na, mayroon ka ng bagong buhay, kasi ibig sabihin, nagsisi ka na at tumalikod ka na sa pagkakasala. So yun po yung mga sagot na po pwede natin magamit kapag may mga nagtanong sa atin habang tayo ay nagtuturo. Hindi may iwasan na tanungin tayo na ano ba yung ibig sabihin ng tumalikod sa pagkakasala. So ayun. So i-depende sa po natin yun na pinakailangan ay umiwas, lumayo, tigit sa lahat ay wag sa buhay ang kasalanan, kundi ang kalooban ng Panginoon.
So yun po yung sinasabi ng Acts 2:38. Lalo tigit, kailangan maintindihan natin na sampalatayanan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. So yung Word of God, kailangan paniwalaan at sampalatayanan natin. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas natin. So ito yung kapangyarihan, the power ng Panginoon para iligtas yung tao. Sa Romans chapter 1 verse 16, sinasabi po dito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Yun po yung sabi ng Roma chapter 1 verse 16. So sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. So dapat yung salita ng Diyos ay hindi natin ikakahiya. No? Huwag natin ikahiya na ito ay i-share, na ito ay i-explain sa kanila, sapagkat ito yung Word of God, ang kapangyarihan ng Panginoon, para maligtas yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya, una ay sa mga Hudyo at lahat sa mga Grego, at pati rin sa ating mga hintay. So tayo po ay nakasama doon sa biyaya ng Panginoon. So, Mark chapter 4 verse 23. So, ano po yung sinasabi? Pakibukas po ng ating mga Bible sa aklat ni Mark chapter 4 verse 23. Marcos 4:23. Sabi dito, kung ang sino man ay may tainga pantingin, kaya siya makinig. Mark 24:23. Ah, 24:23. Wala naman 24:23. Mark chapter 4. Ayun nga, 4:23. Sabi dito, kung ang sino man ay may taingang ipag-inig, kaya siyang makinig. Ayan. So yun po yung sabi. Sa sino po yung nakita? Sa ibang translation, Marcos chapter 4 o Mark 4. Sino man ang may taingang mandinig, makinig. So yan. So sabi doon, so kung ang sino man na may namatay kung sino man ay makinig, dapat na makinig. So ano po ang ibig sabihin nito? Bale, ito po ay kaano din doon sa Romans 1:16. So ano pong ibig sabihin nito na ang sino pang may pandinig ay makinig? So sabi doon, kailangan sampalatayanan natin ang salita ng Diyos. Kung sino man ang may pandinig, ay dapat pakinggan ang sinasabi at paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kinakailangan ay huwag mag-alinlangan, huwag mag-alinlangan yung isang tao sa salita ng Diyos. Kinakailangan siya ay makinig sa salita ng Panginoon at higit sa lahat ay isagawa ang mga bagay na kanyang napapakinggan. Kung ano yung napapakinggan niya hinggil sa salita ng Panginoon, so yun dapat yung mag-reflect sa kanyang buhay. Yung dapat yun, yung makita sa atin as a Christian, no?
na tayo ay mga tinubos, at tayo ay sumampalataya sa salita ng Diyos. So kinakailangan na tayo ay makinig doon sa mga turo ng Panginoon. At higit sa lahat, kapag ating napakinggan, ay atin pong sa buhay o ating makikita dapat yung refleksyon sa pamumuhay natin bilang mga nanampalataya ng Panginoon. So, hindi dapat lang sinasabi ng ating bibig na tayo ay followers ni Jesus, na tayo ay lingkod ng Panginoon. Kaya nga, may kasabihan na kahit yung Bible is sa uladong lahat ng mga verses, kung wala namang refleksyon sa buhay mo, useless. Kaya napakahalaga na yung salita ng Panginoon is makita talaga doon sa mga taong pinubos ng Panginoon, yung refleksyon. Kung ano ba yung dapat maging buhay ng isang bagong nilalang na sumasampalataya sa Panginoon. So, bago po tayo magtapos, ay meron po tayong tatlong katanungan dito. So, ito ay para sa ating mga tinubos na ng Panginoon o nananalig sa salita ng Diyos. Number 1 question, sabi dito, paano mo maipapakita sa mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw ay tunay na ligtas? Para po ito sa atin Yung tanong, paano mo maipapakita sa mga nakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas? Medyo may kahirapang tanong, pero kailangan natin masagot ito sapagkat sabi nga, yung may pandinig ay pakinig. So dapat nakikita sa buhay natin na tayo ay mga followers ni Jesus. Dapat makikita rin sa atin na tayo ay binago na. No? Sapagkat sabi nga ito sa Corinthians, ang sino na napag-isa, kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na doon yung dati nating pagkatao. Ang lahat ay bago na. Ibig sabihin, wala na yung dating ikaw. Wala na yung dating ikaw na namumuhay sa kasalanan. So kayo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Paano mo maipapakita sa mga nakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas na? Sino po yung may makakasagot? Di ba sabi natin sa ating nalipasan na, sabi doon ay tayo ay kahit buhay pa, ay masasabi natin ligtas na. Ligtas na tayo sapagkat tayo ay tinubos ni Kristo. Ngayon ang tanong, paano natin na ipapakita sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay tunay na ligtas na? Brother lang. Yung sagot ko dyan ay para kay nagkatiyang tayo ligtas na. Una yung ginawa sa atin yung bigyan ng gospel. Inamin na tayo ng kasalanan, naniwala sa Kristo tayo, siya namatay para sa atin, nagsisi tayo sa kasalanan, and then sinuko yung ating buhay, naglipid sa Kanya. Yun po siya palatandaan na tayo ng assurance and vision at sumusunod na tayo sa kalawin niya. Ang tanong kasi dito bro ay ganito ang tanong. Paano mo may mapakita o mapapatunayan sa nakakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas na? So ibig sabihin yung reflection ng Word of God, paano mo ito may sasabuhay, paano mo ito may mapakita na ikaw ay tunay na ligtas na? Diba, kung makapansin natin, balikan natin yung sabi dito, kaya ang kaligtasan ay makukuha natin habang buhay pa tayo. So, kahit buhay pa tayo, masasabi natin ligtas na. Kasi tayo ay dahil
Sabi dito tayo, dahil tayong lahat ay makasalanan, ang kasalanan na hindi pinapatawad ang nagdala sa tao papunta sa impyerno. Yung mga hindi pinatawad ng mga kasalanan. So tayo, tinubos ng Jesus Christ, doon sa cross, tayo ay nananalig, nananampalataya na sa Panginoon Hesus, tinanggap na natin siya bilang sariling tagapagligtas. So tayo ay ligtas na. At masasabi natin na kahit tayo buhay pa, ang ating kaluluwa ay meron ng tinatawag na assurance of salvation. Ngayon, ang tanong dito po sa huli ay, paano mo na ipapakita sa mga nakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas na? Yung continuation ng sagot niya na meron na tayong gusto sa puso na nakilala sa Kanya. Sa inyong assurance, tapos sumusunod sa Kanyang kalooban, nilingkod. So sige po, ganito na lang. Assignment. Dahil ito ay hindi lang nasa Sunday School, ito ay discipleship. Hindi na natin muna pag-aaralan yung dalawang dito ng tanong. So, assignment ko na lamang po sa inyo dahil wala na tayong oras ay wala po akong maling sagot dito. Wala akong isipin ay baka mali ito kay Pastor o baka mali ito. So, ito po ay pangatuwiranan natin o tayuan natin kasi tayo mga Baptist is naniniwala tayo na tayo ay saved. Even tayo ay buhay pa, yung kaluluwa natin is saved na. No, saved na kasi tinubos tayo, nanampalataya tayo, tinanggap natin ang taos-puso si Jesus as personal Savior. So, paano? Yung tanong po dito is, bilang assignment po sa inyo, sa Sunday, paano mo maipapakita sa mga nakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas na? Pakisulat po sa inyong mga notebook para hindi niyo po makalimutan. Ako ang magsasagot. Sige po tayo. Unang-una, bago ako naligtas, siyempre yung mga nakaraan ay dumaan. Kung paano ako sasagot na ako ligtas na, unang-una yun ako may kapayapaan sa aking buhay. Tapos, yung unti-unti ko nang nawawala yung mga dati ko nga mga ginagawa, yung mga sanlibutan, kaya masasabi ko ako'y ligtas na. At yun ang aking nakaraan, ay mawala na sa akin. Okay. Hindi na ako natatakot na kung ano man ang nangyari sa akin, dahil ako'y may Panginoon Diyos na siya magbibigay sa akin ng kapayapaan. Okay. Thank you, Tatay. So, sa iyong masagutan. So, napakaganda po yung huling binanggit ni Tatay. Kung mapapansin mo, sabi nga, tinayuan na talaga na kahit anong mangyari sa amin, hindi na ako natatakot. So yun po yung isa sa pagpapatunay na tayo ay saved na, tayo ligtas na, at para maipakita natin yon sa mga taong nakapaligid sa atin, ano yung sabi niya? Yung mga dami niyang ginagawa ay hindi na makikita sa kanya. Ibig sabihin, tinalikuran niya ni Tatay yung lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa na hindi maganda. At ang pinakamaganda doon, hindi na siya natatakot kahit ano ang mangyari sapagkat siya ay mayroong kaligtasan na. So, salamat po Tatay sa inyong magandang pangatwiran. Pero doon po sa hindi pa nakakasagot, assignment ko pa rin po sa inyo yan. Wala pong mali yun. Yun po yung kay Tatay, sa kanya po personal na buhay. Ang sabi niya, para niya maipakita yung sa taong nakapaligid sa kanya na siya iligtas na, wala na yung dati niya ginagawa. So it means hindi na nakikita yun. Yung nakikita na kay Tatay Ninay, yung kabutihan ng Panginoon. So yun po, isa yun sa napakagandang patotoo na tigit sa lahat, kahit yung kamatayan, hindi nakatatakutan ni Tatay. Kasi mayroon na siyang kasiguraduhan na siya ay ligtas na. Kaya sabi niya, ngayon hindi na ako natatakot. Hindi po ba? Kasi nga po, alam niya sa sarili niya na siya ay saved na. So ayan po, bilang assignment po sa inyo, inyo pong isulat, paano kung maipapakita
sa nakapaligid na ako ay ligtas na. At yan po ay ating tatalakayin sa susunod na pag-aaral. Kasi ito po ay discipleship, kaya napakahalaga na alam talaga natin yung ating gagawin. Kasi di ba, yun po yung aking assignment sa inyo. So ayan, tayo po ay manalangin sapagkat wala na po tayong oras. Sa muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa katubusan. Maraming salamat din sa oras ng pag-aaral na mayroon kami. Higit sa lahat ay nakaka-bless mo ang mga ganitong pag-aaral sapagkat dito po namin nakikita kung gaano ka pumikilos sa bawat buhay ng bawat iyong mga anak. Kaya Lord, sa amin pa ang malawak na pag-aaral hingga sa aming discipleship at sa amin pa mga madadaanan na lesson nawa. Bigyan mo po kami ng kaunawaan, karunungan upang kami ay lubos na matuto sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So God bless po sa bawat isa. Pagbalain po tayo ng Panginoon.